Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Saksihan! Ngayong World No Tobacco Day, Philippine Tobacco Institute iginiit na posibleng sumosobra raw ang MMDA sa pagpapatupad ng kanilang anti-smoking campaign. Pero MMDA nakahanap ng kakampi sa Philippine Medical Association. Matapos bawiin ng gobyerno ng Taiwan sa kanilang merkado ang mga produktong kontaminado ng DEHP, mga inumin at pagkain made in Taiwan na inangkat ng Pilipinas, isinasailalim na sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Kondisyon ng mga kusina sa mga bilangguan sa bansa, alamin. Senadora Miriam Defensor Santiago nagtaray sa pagdinig ng Commission of Appointments. Please, get this oppositor out of the premises. May I say what? No! Malaking kabote sa Ilocos Norte, agaw atensyon dahil sa usok na lumalabas dito. Sa showbiz saksi, Brad Pitt dadalaw daw sa Pilipinas para ipromote ang kanyang bagong pelikula. Sinailalim na ng Food and Drug Administration o FDA sa laboratory test sa mga Taiwanese product na inangkat ng Pilipinas kasunod ng pagbawi ng Taiwanese government sa mga produkto nilang kontaminado ng kemikal na DEHP. At habang hinihintay ang resulta, pinasamsam muna ng DOH ang mga pagkain at inuming made in Taiwan. Saksi si Julio Segovia. Ngayon lang masusuri ng ating Food and Drug Administration o FDA para sa DHP content ng mga produkto ng Taiwan na nasa ating merkado. Ang DHP o diethyl hexyl phthalates, isa talagang plasticizer o pampalambot ng plastic na ginagamit sa paggawa ng PVC o polyvinyl chloride. Sa Taiwan, natuklas ang inihalo ang DHP sa paggawa ng food products bilang cloudy agent na mas nagpapaganda raw sa texture ng produkto. Bagamat hindi basta makalalason kahit pamakain o mainom, makaka-apekto raw ito sa isang tao kung malaki ang exposure dito. Sa long-term effects nito, ito ay isang carcinogenic at may epekto rin sa reproductive system at sa fertility. At habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, kumuha muna ng listahan ng mga banned products sa Taiwan ng FDA. Ang kaso, kailangan pa raw nila itong i-translate sa wikang Ingles. Kaya naman payo ng Department of Health. Huwag nyo munang gagamitin ang mga produktong nabanggit hanggat wala pong sinasabi ang Department of Health o FDA na pwede nang gamitin ang mga produktong ito. Para makasiguro, pinasamsam na rin ng DOH sa FDA ang mga Taiwanese food and beverage products sa merkado, gaya ng sports drinks, fruit juice, soft drinks, tsaa, food powder at food supplement tablets. Bago pa ilabas ng FDA ang opisyal na listahan ng mga banned product mula sa Taiwan, kusa nang inalis ng ilang grocery store ang mga Taiwanese products sa estante nila at pansamantala munang inilagay sa mga bodega. Yung mga tindahan nagtanggal na. Yung mga sigurista, ayaw nilang mapahamak eh. Inikot naman ng Eco Waste Coalition ng Chinatown sa Binondo para mahikayat ang mga negosyanteng itigil muna ang pagbebenta ng mga Taiwanese product, lalo na mga sinasabing kontaminado ng DHP. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Ngayong World No Tobacco Day, iginit ng Philippine Tobacco Institute na kumakatawan sa mga cigarette company na tila sumusobra naman daw ang MMDA sa pagpatupad ng kanilang anti-smoking campaign. Nakahanap naman ang kakampi ang MMDA sa Philippine Medical Association. Saksi si Chino Gaston. Suportado ng Philippine Medical Association ang pinaigting na anti-smoking campaign ng MMDA dahil masama raw sa kalusugan kahit nang hindi na nagyoyosi ang usok ng sigarilyo. Katunayan, sa pag-aaral ng grupong Health Justice Philippines, umaabot sa halos 500 bilyong piso ang dagdag na nagagastos ng mga Pilipino kada taon dahil sa paninigarilyo. Kasama rito ang nawawala sa kita ng mga nagkakasakit ng mga nagyoyosi.
Sobrang dami na raw kasi ang sigarilyong hinihit-hit ng mga Pilipino. 11 stick sa mga lalaki, habang 7 naman ang sa mga babae kada araw. Sa kabuuan, nasa 17 milyong Pilipino o halos 3 sa bawat 10 Pilipino edad 15 pataas ang naninigarilyo. Pagsita lang ang sinimula ng MMDA kahapon, pero sa Hulyo, huhulihin at pagbumultahin na ang sino mang mahuhuling naninigarilyo sa mga pampublikong lugar, kabilang na ang mga nasa kalsada. PMA has always been in the fight against smoking. It has been our advocacy for a long, long time now. Pagpapatupad lang daw ito ng Tobacco Regulation Act of 2003 ayon sa MMDA. Pero kinontra ito ng Philippine Tobacco Institute na kumakatawan sa mga cigarette companies. Tila, sumusobra naman daw ang MMDA. Sa Tobacco Regulation Act of 2003 kasi, wala ang mga kalsada sa listahan kung saan partikular na ipinagbabawal ang paninigarilyo. Pero kasama ito sa iba pang lugar na inilista ng MMDA kung saan bawal manigarilyo. If in the areas where it is not prohibited by law, ipagbabawal pa nila, siyempre will be lower demand for cigarettes. And that's going to affect the finances also of the government in terms of excise taxes. Pero ayon sa PMA, dapat daw manaig ang pangangalaga sa kalusugan ng mga mamamayan. Ang kalusugan talaga importante as far as the PMA is concerned. Now, ang problema kasi with smoking is, pag nagsigarilyo ka, hindi lang yung sarili mo ang pinahihirapan mo eh. You're also hurting other people. Sabi ko nga, you can choose your own poison, but don't let others suffer from the poison that you have chosen. Dahil sa dami ng mga lugar kung saan bawal ang paninigarilyo, ayon sa takatak vendor na ito sa Cubao, humina raw ang benta niya ng sigarilyo. Ang ilan sa mga naninigarilyong tsuper na aming nakausap, handa naman daw ipagpaliban ang paninigarilyo sa mga lansangan. Bagamat hindi pa rin daw nila ititigil ang paninigarilyo. Mag-iusin na ako sa tamang lugar. Hindi naman kami mag-iusin kung ano, kasi susunod tayo sa batas. Hindi pa naman namin sir nababalitaan eh. Hindi niyo pa. Pero pag nabalitaan na namin, kwenta yan. Pwede na namin iwasan. Shino Gaston ang inyong saksi. Bukod po sa Batangas, masusi na ring tinutukan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang fish kill sa ilang bayan ng Pangasinan. Sa ngayon, apektado na ang bentahan ng bangus na pangunahing produkto ng probinsya. Saksi si Ian Cruz. Sunod-sunod ang mga container van na may lamang mga isda ang hinarang sa kahabaan ng Divinencia Road sa Dagupan. Pinaghinalaan kasing kabilang ito sa mga tinamaan ng fish kill sa Pangasinan. Patungo naman ang aming news team sa bayan ng Anda nang makasabay namin ang isang truck na may 3 tonelada ng bangus. Hindi raw tinanggap ang mga ito sa punduhan o yung bagsakan ng mga isda. Pinaghihinalaan kasing kabilang din ito sa napatay sa fish kill. Idiniretso ang truck sa dump site ng Municipal Nursery ng Anda para doon itambak ang mga kargang bangus. Nauna rito, 2 truck pa raw ng bangus ang itinapon sa hukay. Bagamat itatapon na nga itong mga namatay na bangus na to, yung ibang mga residente ay hindi natatakot na kunin itong mga bangus na to para gawin daw ulam. Tanungin natin sila kung bakit. Manong, bakit po hindi kayo natatakot na gawing ulam itong mga bangus na to? Sariwa pa naman na ninatin dito. Paano ho nyo nasabing sariwa? Ay kasi pula pa yung asang eh. Sako-sakong piniling bangus ang naiuwi ng ibang residente. Pati mga aso, tiba-tiba rin sa pagkain ng bangus. Linggo pa raw ng umaga nang mapansing may mga namamatay na isda sa mga fish pen at fish cage sa Barangay Awag at ilan pang mga baybaying barangay. Tulad sa Batangas, sinisiri ng fish kill dito sa biglaang pagbabago ng temperatura sa tubig sa Kakiputan Channel kasunod ng pag-ulan. Biglang baba daw ang dissolved oxygen level kaya nangamatay ang mga isda. Kaya naman, ganun na lamang ang panghinayang ng mga negosyante ng isda. Problemado rin ang mga palaisdaan sa Taal Lake sa Batangas. Di magkanda-ugaga ang mga caretaker para malipat ng fish cage at mabigyan ng oxygen ang mga isda nang di na madamay sa daandang isdang nakamatay na. Mula sa Anda, Pangasinan, ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Napala na ang DPWH sa pag-aayos ng ilang pangunahing kalsada bilang bahagi ng paghahanda sa pasukan sa Lunes. Pero problema pa rin ang 100 at 49 na gusali sa Metro Manila na kailangan na isailalim sa repair. Saksi si Steve Dailisan.
Inaspalto at tinapala ng mga butas sa kalsada, inayos sa mga lane markings at tinanggalan ng bara mga kanal para iwas baha ngayong tag-ulan. Yan ay para maiwasan ang lalong pagbigat ng trapiko kasabay ng pagdagsa muli ng mga estudyante sa mga kalsada patungo sa mga paaralan ngayong darating na Lunes. Initially kami ng time na lesser yung volume ng traffic. Sa mga pampublikong paaralan, mahigit 400 bagong classroom naman daw ang sasalubong sa mga estudyante na bagong paggawa ng DPWH. Pero kulang pa rin daw ito ng 150,000 classroom ayon sa DepEd. Ang construction scheme kasi nasa DepEd yan, and then they just assign the number of classrooms that we are supposed to construct, not the whole 150,000. Pero bukod dito, problema rin ang 149 na gusali sa Metro Manila na kailangan na raw ayusin o kumpunihin. Hiwalay pa dyan ang 9 na gusali na kailangang masusim pag-aralan kung ligtas pa bang gamitin. May problema rin sa ilang probinsya, tulad ng kalahati sa bilang ng elementary school sa Pagalungan, Maguindanao na lubog sa baha. Nasira tuloy mga pisara, upuan at iba pang mga gamit dito. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Samantala, kakulangan sa gwardiya at mas maliit umanong sahod. Ilan lang yan sa mga problema ng Bilibid na naungkat sa pagdinig ng House Committee on Justice sa gitna ng kontrobersyal na paglabas ng NBP compound ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Saksi si Jamie Santos. Kung bilang lang ng mga bantay, hindi na raw katakatakang kung hindi nga matututukan ng lahat ng preso sa New Bilibid Prison. Tanong ni Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon sa pagdinig ng Kamara sa lagay ng mga kulungan sa bansa. Bakit umaabot sa 81 inmate ang binabantayan ng isang gwardya? Malayong malayo sa international standard na 1:6. At mas dumarami pa raw ang binabantayan dahil nadadagdagan ng 5% ang bilang ng preso sa Bilibid kada taon. Sa kabila nito, nananatiling mababang sahod ng mga jail officer ng Bureau of Corrections. Ang entry level, 11,145 pesos lang kada buwan. Mas mababa ng mahigit 2,000 sa sahod ng entry level sa BJMP o yung bantay sa mga city jail. Kung commissioned officer naman, 17,099 pesos ang sahod ng mga bantay sa Bilibid. Mas mababa ng mahigit 10,000 piso sa sahod ng mga bantay sa city jail. How can you reform the prisoners if the facilities do not provide the atmosphere for reformation? Siksikan yung mga tao eh. Kaya naman hinihingi rin ng House Committee on Justice sa DOJ ang mga rekomendasyon nito matapos ang investigasyon sa pagtakas ni Leviste na isinumite sa Pangulo para maging gabay ng komite sa paggawa ng batas. Sa pagdinig din, iginit ni Justice Secretary Leila De Lima na wala sa polisiya ng Bucor ang pagbibigay ng sleep-out at living-out privilege sa mga preso, pero kinontra ito ng BJMP. It is a privilege that's not found in the Bucor manual and therefore a totally irregular practice. There is a living out privilege, but it was only given in the minimum security camp, which we are utilizing them for some errand. Sa susunod na Martes, magsasagawa ng ocular inspection ng House Committee on Justice sa kalagayan ng mga preso at pasilidad sa Bilibid. Doon na rin daw nila isasagawa ang kanilang hearing. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.